Department of Health, together with the Philippine Council for Mental Health, as an offshoot of the Mental Health Law or the Republic Act 11036, that a strategic plan from 2019 to 2023 has already been crafted. It was a law that took a long time to be signed into a law. But ang Department of Health, since 2001, meron na tayong administrative order. Out of the 44 programs, mental health is the number 44. Hindi siya priority. If you are not priority, you don't have a budget. So how can you move without budget? Sa 2007, nandoon na yung strategic framework. So doon pa siya nag-start, diba? 2007, and yet it's still not a priority program. Pagka 2016, kasi pag-upo ni PRRD, priority program niya ang drugs and mental health. Doon pa ulit parang na-revive. Now people are looking into the gaps and issues. Epidemiology, surveillance, no? Because of the pandemic, na-heighten yung awareness natin on the importance of mental health and well-being, no? We have to work together. This whole of society, whole of government approach wherein we can collaborate. My name is Randy Buot. No, I'm 34 years old. Before, kung nag-work ako sa China is okay education, no? Kaya syempre ka ng ang sweldo is very, good siya, higher compared sa Philippines. Nag-start siya katog yung pandemic. Dito pa lang, medyo na-develop na akong fear, something matakdan ko, hindi na ako katulog, makabuang din siya. Walay work at the same time. No work, no pay. By that time, wala na ako nakapadala. Itungod lagi, wala na yung work. Na-stuck ko sa Manila. Wala ko alib Davao. Itungod na lockdown na siya. Pero, katapod na time, na po nag-offers ako na work online. Night time na nag-work ko na, nikalit na ako ka ng, hyperventilate ko, di ko more disuginawa. Panic attack siya ba na. So dito nagsikog help. I go to doctor, nag-run og test, mga lab test to make sure na anxiety siya. So dito naka-find out anong doctor na ko yung anxiety. Dito nag-start yung medications. Okay. Siyempre, make sure na ako para for my safety. Reach out ko sa mga tao, sa mga family na ako yung ani. Ako dahil si Jojo Alex Ortiza. Naging ganyo man sa akong igsuon ang akong asawa nga mugawas kaya akong igsuon OFW po. So gisalig na ko siya. Ang ila trabaho pero wala mo agi o uwa. Wala sad may kontak mga isa ka tuig. Pag balik na namo, nalipay na mi nga ako na siya pero diferensyado na di eh. Pagtanaw ko nga sa iyang tambal nga dala, so dito na ko nakita nga gikan sa ospital kay namay nanaresita na siya tambal. Ako siyang gipasaykiatry sa mental hospital kung usa jud ang ingon sa doktor na siya depression. Antod ang iyang naong kay iya namang hampakon o hilak ni syagit naman. Manang ginan ako nga ayaw padala jud sa imong una-una kay nara ba kay bata. Pero kuan man siya ginaingatan po niya nga iyang anak nga dili po niya dapatan. Dili sila close. Pero naay time nga kuan sila magtanaw TV tapat-taparan iyang kuanan. Pero mama gyapon niya. Nagyapon pagbati. Rhea Liwantang Napatotan, 15 years of age, and my father is a active OFW of Dammam, Saudi Arabia, a trailer truck driver. Siyahang reason is murag mas dakog kita dito nga time kay
Dari kay naga-drive lang man siya og jeep. Nya, lahan pong explain para do sa mo. And of course, dili po niya pasagdan. Sa panganay na anak, kailangan jud na adyoy support mo mutabang jud ka. Kanang labi nag imong manghod is bata pa jud. Kanang amo alang jud siyang medyo gipaalinlangan jud siya hang isip ba para makuan jud niya. Kanang ura ka masad jud ka. Mulak jud ka kay yang presence, murag dili na kay nimo ma-feel nimo yung presence but dili in personal. Through internet lang po. Sa akong mother pod is mao na sa Japon. Pero kailangan jud dawaton jud kay para man da sa mo. So I hope na very soon na ma-stop na yun. Ang pandemic din makabalik na ta sa atong normal life. Then sa government nato pod, it's time mang good na i-pressure ang government na ilahanag yung ipatuman ang katong Mental Health Act. And I hope right now ilahanag yung ipatuman. Sa ako alam po lang ako nga sa ikaw maon sa anak ang ako ang matambalan o malibre ba akong asawa og tambal kay wala tigod lang naman po ko ang ako lang nga tana nga matabangan labang ingani nga kahimtang kay disudyod kaya. Hope sa sunod jud is kanang mas better na jud ang moabot. Bisag na ups and downs, trials, na temptation, but naampod kay ma-advise, napod kay ma-sharean, but also po i-share po nimo sa Ginoo, di jud mo mawala ang connection for God. Ang paglakaw sa gawas sa nasod, isa ka desisyon sa individual. Nakita nang sa Mindanao Migrant Center for Empowering Action, kini siya usa ni ka-oportunidad sa matagtawo o nakita namo ni siyang katungod apan sa paghimo ni nga desisyon daghan kaayo ang mga sitwasyon nga atubangon sa individual. Kining tanang butang kung maghisgot ka sa katungod o maghisgot ka sa paglawig sa usa ka tawo o usa ka komunidad ngadto sa laing dapit, daghan kay siya aspeto, no? So, pananglitan, kung ako magdesisyon kung magawa sa laing nasod, ang ginatanaw na ako, ang preparasyon na sa panahon nga naan ako sa gawa sa nasod, ang kultura nga akong puyan sa yugto sa akong pagtanggap. O kung mahuman na akong kontrata, depend sa akong pagbalik, mauna po ang sitwasyon nga akong atubangon uban sa akong balikan na pamilya o komunidad. Apan dili nagkalintan, nga matagyugto sa akong paglawig na ginatawag na ito na transit are also an issue of concern. Nga kung mag-isbuta sa ato ang well-being, kaparte ni ini. Sa isbutahan ng kampanya karon sa Mindanao Migrant Center, na mao ang pagtanaw yun, no? O tawag na ito pag-isgot ni ini mental health, una sabton na ito ini, pangandaman na ito kanino. At tubangon ug tubagon. Kining upat ka mga main issues of concern gitungtungan kini sa Mindanao migrants tungod kay kadaghan ka na to wala kasabot kung sa mental health. Pangandaman tungod kay sa matag yugto sa kinabuhi sa usa ka OFW o sa mga tao nga nagagawas, adunay mga gitawag na to nga mga panginahanglan o di lang ang OFW, ang mga pamilya nga nabilin. At tubangon na to, dili lang sa isgutanan nga, I commit to help. But what is that help that you can provide? Tubagon siya, pinaagi sa klarong programa o servisyo. Kung paghisgot sa tubag, di kaingon na to, kay magsugod man sa kaugalingon, di kaingon pa nga magsugod yun ni sa hingtungdan, individual. Self-care, so kaning duha, katong mulakaw o katong mabilin, ano ay self-care na dapat bunitan. Ang pamilya ba, naga-follow up, naga-communicate, kung namumusta ba sila sa ilahang mga OFW? Ang pagmukana, okay pa ba ka? Okay pa ba ka diha sa inyong trabaho sa gawas? And of course, I would also challenge the community. No? Katong gitawag nato mga silingan of friends, but also the local government units. And of course,
ang gobyerno sa mga programa o polisiya niya na mahimo siyang matinud-anon, mahimo siyang konkreto. The program and services ng mga tao para sa atong mga OFW should be appropriate, should be accessible, should be available, and should be sustainable.